Sa kagustuhan nilang makatulong kaagad kay Optimus Prime na nasa Planet Animatros, minamadali na ngayon nila hotshot ang pag-aayos sa mga katawan nila. Hindi pwede. Pero bakit naman hindi pwede, Jetfire? Si Kuya Kobe nga nakarating na sa Planet Speedya, hindi ba? Gusto lang din naman namin makatulong sa inyo. Kaya pagbigyan niyo na kami. Oo nga naman. Bakit? Wala ba kayong tiwala sa amin ni Bud? Ano? Wala akong sinasabing ganyan. Makinig na lang kayo sa akin. Tignan nyo. Mahihirapan ang mga tao na tumagal sa planeta katulad ng Animatros. Masyado yung masukal at marami pang mababangis na hayop doon. Katatapos lang na matinding laban sa Planet Speedya, kaya abala pa kami sa pag-aayos sa mga nasira. Kung ipapadala namin kayo sa Animatros, hindi rin namin kayo mapoprotektahan. Ayaw nyo rin naman na nag-aalala kami, di ba? Hindi pwede! Dito lang kayo sa Earth! Lagi na lang yung sinasabi nila! Nakakainis! Gusto ko pa daw makapaglakbay sa Animatros habang nakasakay sa isang kabayang Transformer! Yung parang isang cowboy! Yahoo! Hindi ka ba natatakot masipa ng kabayang Transformer? Marunong naman ako ng kabayo, no? Huwag ka na magpumilit, Bud. Masyadong malupit si Scourge, kaya mas mabuting dito na lang tayo. Mahirap siyang kausapin, lalo na ngayon kumakampi siya kay Megatron. Kumayos lang sana ngayon ang katawan ko. Nakakainis! Ano bang problema? Nasa atin naman ang Chip Square at ang isang Planet Key, di ba? Kaya relax lang kayo dyan. Wala namang magagawa si Megatron eh. Ang swerte mo talaga, Kobe. Mabuti ka pa, nakarating ka na sa Planet Speedya. O bakit, Lori? Naiingit ka ba sa akin? Ano naiinggit? Hindi ah! Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Nakarating ka na naman sa Planet Speedya dahil marami ka alam sa machines. Machine freak ka kasi. At least, meron isang bagay na masasabi ko na magaling ako. Eh, ikaw, saan ka ba magaling? Hay nako, nag-umpisa na naman silang dalawa. Kobe, tuloy mo ng pag-aayos sa akin. Sige. Kailangan nila ang tulong natin, kaya dapat makapunta agad tayo sa Planet Animatros. Oo nga. Tama ka. Huwag kang mag-alala. Isasama kita. Okay ba? Salamat ha! Ano nangyayari sa'yo? Ha? Ano? Wala. Laban, Leo Breaker! Sa Planet Animatros naman, nandun pa rin si Megatron. Kasama niya si Scourge at ang mga alagad niya. Hindi matahimik si Megatron. Gusto niyang agawin ang Chip Square at ang Speedya Planet Key mula kay Optimus Prime. Optimus Prime! Leo Breaker! Wake up! Science Road! Isang labanan ulit. Hindi ka pa rin ba makikinig sa amin? Hindi siya makikinig sa mga walang kwentang kwento. Pasensya ka na, Scourge. Hanggat maaari gusto kong iwasan ang walang kwentang labanan. Tigilan mo na nga yung speech mo. Nagbabait-baita ka pa dyan. Naging malapit ka nga sa amin sa Planet Speedya. Style mo, bulok! Di siya makikinig sa'yo! Narinig tayo? Tandaan mo, nandito ka sa planeta ko at ang batas sa planeta ito ang malakas ang siyang masusunod. Kaya kung gusto mong makinig ako sa'yo, talunin mo muna ako. Naduduwag ka na ba agad sa amin, Skrull? Kung talagang malakas ka, tanggapin mong hamon sa'yo. Lumabang ka! O baka naman natatakot kang matalo. Minahon ka, Leo Breaker. Huwag kang magpapadala sa sinasabi nila. Magtatalo na naman ba kayong dalawa? Makinig ka, Scourge. Pag-isipan mo muna itong mabuti. Ang pinuno ng Planet Speedya, naiintindihan na kami, nanganganib ang galaxy at madadamay din ang planetang ito kapag hindi mo pinahiram ang Planet Key. Pinuno ng Animatros, makipagtulungan para sa amin. Tama na nga yan. Puro kayo daldal. Nagsaling pa kayo ng lakas na hindi naman pala kayo lumaban. Yes, Scourge! Force ignition! Simulan na natin ang laban.
natin kung sino sa atin ang mahina! Force chip ignition! Platinum claw! Tapos ka na ngayon! Leo Breaker! Tapos na ang laban. Magaling, Scorch. Napabagsak mo si Leo Breaker. Tapusin na natin to! Anong sinabi mo? Pabayaan mo na lamang siya. Bakit mo ako pinigilan? Natalo na siya sa laban namin. Hindi kami basta-basta pumapasla. Kung ganun, hindi mo mararamdaman ang tagumpay. Huwag pumaslang ng walang laban. Yan ang batas dito. Oo na. Kumanda ka na, Optimus Prime. Ha? Ikaw naman ang susunod kong mga kalaban. Tandaan mo, hihintayin ko ang paghaharap natin. Transform! Napakaswerte naman ninyo. Pero ngayon lang to. Transform! Leebreaker! Ayos ka lang ba? Kaya mo yan, Leebreaker. Itutuloy na pala ako. Ano bang nakakatawa? Muntik mo na yun ikamatay. Huwag niyo akong kaawaan. Huwag ka muna kumilos. Umawa ka sa akin. Kaya kong tumayo. Leebreaker! Pasensya na. Pero gusto ko mapag-isa. Kaya kung pwede lang pabayaan niyo muna ako. Leebreaker! Saan ka pupunta? Siya masisisi kung nagkaganon siya. Kung sa bagay tama ka nga. Pero isa itong mabigat na pagsubok para kay Leebreaker at kay Optimus Prime. At sigurado ako na mas titindi pa ang taglay nilang lakas para malampasan nila ang pagsubok na ito. Leebreaker! Nasaan ka na? Pabihira naman sa kaya sa puta. Buisit! Nakakainis! Nakakainis! Ang sakit na ng kamay ko! Nakita ko rin siya. Transform! Bakit ka nagpunta rito? Para kang bata. Akong dapat na magtanong yan. Hindi ako alis dito hanggat hindi pa ako handang talunin siya. Magsabi na lang yung kay Supreme Commander. Ano ka ba? Hindi ka ba rin ba talaga sumusuko? Nakakahiya ako. Natalo niya ako sa laban namin. At habang buhay ko nang hindi makakalimutan ang kahihiyang yun. Siguro nga. Pero natutuwa ako sa ipinakita ni Scorch kanina sa laban ng dalawa. Bigla ko tuloy naalala ang dating Scorch. Ano? Ibig mong sabihin ibang pagkakakilala mo dati kay Scorch? Larsa, ipaliwanag mo sa akin. Gusto kong malaman kung bakit si Scourge ang naging leader ng Planet Animatrix. Gaya ng inaasahan ko sa leader ng mga Cybertron. Gusto mong kilalanin mabuti ang kalaban, ha? Alam niyo, nakakawa dati ang planeta nito. Wala man lang itong kahit na kunting kayamanan. May pinuno nga pero wala namang kapangyarihan. Wala nang ibang ginawa mga taga rito kundi ang tumakbo. Kaya bilang Zenmonk, inipon ko mga kabataan at pinag-usapan namin ang tungkol sa kinabukasan ng planeta nito. Totoo ba yan? Kapatid mo dati sa isang samahan ng masamang Scorch na yun? Oo. Sabay kami ng training at naging mahusay sa tulong ng guro namin. Pero noon pa man, mas magaling na talaga siya sa akin. Anong problema, Snarl? Ikaw!
Mukhang kulang ka pa rin talaga sa training, Snarl. Nakakainis. Hindi talaga kita matatalo kung palakasan ang laban. Anong ibig mong sabihin? Matatalo mo ako kung patalinuhan ang laban. Tumigil ka nga dyan! Tulungan niyo ako. Ano nangyari? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Pinagnakawan ako. Umatake na naman ang mga magnanakaw. Anong ginagawa ng pinuno nating tungkol dito? Wala siyang magagawa. Dahil wala naman siya sapat na lakas para lumaban. Ayos lang pala magpatuloy ang ganitong klaseng buhay. Walang ibang magawa ang mga taga nito kundi ang umiwas at tumakbo ng dahil sa takot. Anong iniisip mo, Scourge? Naniniwala ako na isang malakas na pinuno lang ang kailangan ng planetang ito. Isang pinuno na may malakas na kapangyarihan. Tama na yan. Makinig ka, Scourge. Naintindihan ko nararamdaman mo, pero hindi na ba ang solusyon sa problema? Pero, nahihirapan na ang mga taga rito. Hindi mo naiintindihan. Kahirapan ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Kahirapan ang dahilan kung bakit may nagnanakaw. Mas lalala ang sitwasyon kung itadaan ito sa labanan. Pero obligasyon ng pinuno na tulungan ang mga nasasakupan niya na makapabuhay na walang takot. Hindi dapat tinatawag na pinuno ang isang pinuno na hindi yun kaya gawin. Oras na para kumilos. Palitan ang mahinang pinuno ng isang malakas na pinunong mapagliligtas sa planeta. At kailangan mo wala ang lahat ng kukontra sa utos ng bagong pinuno. Huwag mo hayaang sirain ang lakas mo ang pagkatao mo, Scourge. Matagal na ako nagpapasensya. Gagamitin ko ang lakas ko para maprotektahan ko ang planeta ito. Naiintindihan mo? Pasensya na pero magkaiba ang paniniwala natin. Kaya titiwalag na ako sa grupo. Ang tagal kong nakasamba ko, Master. Ito talaga siguro nakatakdang mangyari. Hayaan niyo na lang po kung sumama kay Scourge at i-report ko sa inyo kung ano man ang mga mangyayari. Magtiwala po kayo sa akin na hindi ko kayo tatalikuran. Kayo pa rin ang master ko. Transform! Alis na po ako, Master. Mula noon nagkaroon na ng mga digmaan. Isa-isang tinalo ni Scourge ang lahat ang kumukontra sa mga pinag-uutos niya. Kaya ngayon, isa ng malupit at mabangis na hayop ang kinikilalang pinuno ng mga taga-Animatros. Ganun pala. Ang akala ko pa naman iba siya kay Megatron. Nagtagumpay na si Scourge sa pag-aayos ng buhay ng mga taga-Animatros, hindi ba? Pero bakit patuloy siyang nakikipaglaban? Mula nung magkaroon na siya ng political power, malaki na ang pinagbago niya. Wala na siyang pinagkakatiwalaan. Naniniwala na lang siya sa lakas niya. Kaya kinakatakutan siya. Ngayon, naintindihan ko na. Yun ang buong kwento tungkol kay Scourge. Ano ba? Nakikinig ka ba sa akin? Hindi makakaintindi mga katulad ni Scourge hanggat hindi siya nasasaktan ng gusto. Alam ko yun dahil ganun ako dati. Nag-iisa lang ako noong lumalaban. Walang kaibigan. Pero sa tuwing magkakaroon ng labanan at makakatalo ako ng Decepticons, palagi nila akong pinupuri sa tagumpay ko. Kilala ako bilang isang bayani. Magaling, overall. Binabati kita. Lahat sila humahanga sa akin. Hanggang sa isang araw, may narinig ako nag-uusap. Ayaw pa sa lalaki ngayon. Sinusugod niya mga kalaban na hindi man lang iniisip ang mga kasama niya. Wala naman talaga siyang pakialam sa atin. Gusto lang niya mapasilang. Hindi ko nga alam kung bakit sila gusto ng Supreme Commander eh. Ano bang problema nila? Akong nakatalo sa mga Decepticon. Wala silang karapatang magsalita ng gano'n. At dahil ang dati sumubuli ako sa mga kalaban, wala akong pakialam kung may mangyari man sa akin. Wala rin naman silang pakialam sa akin. Ang importante, manalo ako. Nasaktan ako ng gusto sa nangyari. Ang akala ko nga nung katapsan ko na yun, hinagda ako ng sarili ko. Hindi ko maintindihan ito. Bakit nandito si Supreme Commander? Nandito pa siya ngayon para sa
Commander, dahil gusto niya akong tulungan. Hindi ako nakaligtas dahil sa malakas ako, kundi dahil may tumulong sa akin. Naiintindihan ko na. Alam mo ba, Snarl, sa totoo lang nakikita ko ngayon kay Scorch ang dati kong sarili. Kaya naman, gagamitin ko kama ko para gisingin siya. Sabihin mo, masaya ka ba sa kasama mo ngayon? Ano? Alam mo ang ibig kong sabihin. Ang Supreme Commander ang tinutukoy ko. Tama ka nga, Leo Breaker. Supreme Commander? Hindi na kita dapat pigilan. Gusto kong ipahiram mo sa akin ang iyong kapangyarihan. May nakapasok! Ano? Hanggang dyan na lang kayo! Akala niyo ba talaga masisindak niyo ako sa ginagawa ninyo yan? Ang yabong naman yan! Sino ba yan? Pabayaan niyo siya. Siya si Baxter. Siya ang dad ko, Master. Nakakagulat ang pagdalaw mo, Baxter. Ano bang kailangan mo? Bakit ka nandito? Kung medyo bata pa sana ako, lalabaran kita. Pero wala na ako sapat na lakas. Nandito lang ako ngayon para magdala ng mensahe. At ano namang mensahe yan? May dala akong mensahe mula sa Cybertron Army Supreme Commander Optimus Prime para sa leader ng planet Animatros. Ang sabi niya, hinahamon ka raw niya sa isang duelo. Umukala ko ba? Hindi itong itoon sa labanan. Tapos ngayon, nag-aamon siya. Oo nga, nagbagong isip niya! Tumahimik kayo. May tanong ako. Ano yun? Bakit naman niya biglang naisipang makipaglaban sa akin? Hindi ka ba talaga naniniwala sa kanya? Gusto lang niya ligtas sa planetang ito at ang buong galaxy. Kung ang dating Scorch sa kausap ko ngayon, sigurado makikisama siya para sa kapayapaan ng planeta. Sasabihin ko na lang kung saan at kailan ang laban niyo. Sabi ng kabayaan siya! Isang duelo? Oh, Alam kong iba't iba ang batas ng bawat planeta. At syempre, iba-iba rin ang klase ng kanilang pamumuhay. Kaya hanggat maaari, ayokong maimpluwensya ang mga nakatira sa ibang planeta. Naisip ko na magkakaroon ng malaking problema kapag nakialam pa kami sa kanilang kultura. Pero, naisip kong mali ang paniniwala kong yun. May isang bagay pala akong nakalimutan. ano? Kahit na iba't iba ang kulturang nakasanayan ng bawat planeta, hindi naman nawawala ang pagkakaibigan. Oo nga, tamang sinabi ni Supreme Commander. Susundin natin ang batas ng Animatros, pero para matalo ko siya sa isang labanan, kakailanganin ko ang tulong mo. Talaga bang gusto niyo pa rin makipagtulungan sa isang katulad ko na hindi nag-iisip at bigla-bigla na lang sumusunod? Oo, Leo Breaker, may mga katangian ka na kakailanganin ko para manalo sa isang laban. Bilang magkaibigan, magtulungan tayo. Ayos! Magtulungan tayo. Lalaban tayo para sa kaligtasan ng galaxy. Nabalitaan ko, Scorch, na hinahamon ka ng duelo. Oo, at walang dahilan para kang yakuhan. Pag-isipan mo muna kung mabuti. Pinapaikot ko lang ng mga Cybertron na yon para makuha nila sa iyong Cyber Planet Key. Ipambaya mo na lang to sa akin. Pababagsakin mo sila para hindi na sila magulo. Ako ang hinamon nila at maayos naman nilang ginawa ang paghamon sa akin. At bilang pinuno, hindi tama na ipasa ko sa iba ang laban. Huwag kang makikialam sa laban namin. Tumahimik ka na lang at manood. Kailangan kong sumunod at magpasensya para makuha ang tiwala niya. Ano nang gagawin mo yon? Kapag natalo si Scorch sa labang ito, sigurado mapupunta na naman sa mga Cybertron ng pangalawang Cyber Planet Key. Kung sa bagay, mas mabuti na rin ang gano'n, di ba? Anong ibig mo sabihin na mas mabuti pa rin ang ganon? Mas mabuti ang idea mo yan.